Tayo po'y pinalad na muling makakausap ang isa na sa mga itinuturing na suki ng programa, ang mismong chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia. Chairman Garcia, good morning po. Long time no here, Johnny Banyas, Drew Nasino po. Live na po tayo sa DWIC Hello Channel 23. Chairman. Good morning po, Magandang Chairman. umaga, magandang umaga Sir John at Sir Drew, sa ating mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Alright, direct to the point na katanungan, ano na po ang ikangay stand ng inyong tanggapan ng COMELEC dito sa inuumpisahan ng pagtalakay sa kontrobersyal na anti-political dynasty bill, Chairman Garcia? 100% po ang suporta natin dyan po sa ating panukalang batas na ito. In fact po, sa dalawang pagdinig na ginawa ng mababang kapulungan at ng Senado, ating pong binigay ang ating pong sentimiento at suporta dito po sa panukalang batas. At sinabi rin po natin, nagbigay din po tayo ng ating mga opinyon at komento dun sa bawat panukalang batas na kanila pong pinagdidibatihan sa kasalukuyan sa House of Representatives. Meron pong 21. At dyan naman po sa at mataas na kapulungan sa Senado ay 6 ang panukalang batas patungkol sa anti-political dynasty. Ang sabi po natin ay hindi po pwedeng basta maipasayan nang wala ring pagbabago sa ibang probisyon ng ating mga umiiral na batas tulad po ng election code. Katulad po halimbawa Sir John at Sir Drew. Halimbawa, sabi po ng ating umiiral na batas, hindi po ba pagka automated election, sila ay kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Anong ibig sabihin yan? Kung ang eleksyon natin ay 2028 ng Mayo, sila ay kandidato lamang February kapag ka po na national position of 2028 o kung local position naman ay March of 2028. Paano po yung nag-file ng candidacy ng October 2027? Tanong, kung talagang sila ay kabilang sa political dynasty, kailan po namin sila i-disqualify? Pagka-file ng candidacy na sila ay hindi pa kandidato o dapat ay pagka sila ay kandidato na sa Marso o kaya sa Pebrero. So yan po ay issue at pwedeng gawing butas ng mga magpa-file na political dynasty. So yan po yung mga ilan sa mga dapat nilang tingnan, katulad na rin po ng substitution. Halimbawa, kinancel namin ang kandidatura Sir John, Sir Drew ng isang dynasty o yung may political dynasty. Tanong, pwede ba siyang ma-substitute? Pwede ba siyang mapalitan? Kasi kung may papalit at ang papalitin ka mag-anak, mababiolate din yung political dynasty. Opo. Chairman, doon po ba sa pagdalo nyo sa pagdinig ng dalawang kapulungan, na-determine na ba't nagkasundo na ba ang mga mambabatas sa term na dynasty? Wala pa po. Sa kasalukuyan, yung po talaga ang ating pong binanggit na number 1 issue nila. Wala na pong duda doon sa kung dapat bang magkaroon ng anti-political dynasty. Dapat, 39 years nang nandyan ang ating saligang batas, nakalagay mismo yan sa Declaration of Policy ng ating saligang batas, at dapat na meron na talaga tayong anti-political dynasty. Pero ang tanong lang, paano ang definisyon, ano ang tamang definisyon ng political dynasty, hanggang anong degree ng relasyon? Number 1. Territorial jurisdiction, parehas bang national, parehas bang local, isang national, isang local? Number 3, paano kung parehas na hindi incumbent ang tatakbo? Tatakbong governors pareho, magkapatid, walang incumbent sa kanila. Sino ang susundin na magiging kandidato? Yung bang naunang nag-file, yung tinatawag na first to file, o yung mas matanda ba? So may mga ganun po na issue na hanggang ngayon po wala pang talagang konkreto na maliwanag na definisyon ang political dynasty. Kasama na rin po, Sir John at Sir Drew, magkakasunod ba? O halimbawa, 3 consecutive term, tapos yung pang-4 na termino. Interval. O may interval. O kaya naman, ang pinagbabawal ba natin ay yung sabay-sabay. Ayo. Sa makatuwid, Chairman, kanina po binabanggit nyo yung sa election. Habang umuusad po itong talakayan sa anti-political dynasty bill, kung ito man ho ay papasa sa Kongreso ngayong taon, sa makatuwid ay nalalagay po sa alanganin ang 2028 elections. Ganun ho ba ang inyo nakikita, Chairman? Wala naman po epekto, Sir Drew. Ang atin lang pong pinupunto, tingnan niyo po, Sir Drew, ngayon ay Pebrero na ng 2026.
Ang filing po ng candidacy para po sa kaalaman ng mga kababayan natin para sa 2028 national and local elections ay maaaring Oktubre ng susunod na taon. So lumalabas ang kinikilusan na lang nating panahon para maipasa yung batas na yan ay more or less before the end of this year. Ayun. Kasi hindi naman po pwedeng napakalapit na buwan tsaka tayo magpapasa ng batas. Paano po natin ma-educate, ma-inform ang mga kababayan natin? Oo, so, sa makatwid, maikling panahon lang pala ang kailangan natin dito. Kailangan natin madaliin, ganun ho ba? Dahil ma-adjust yung 2028 elections kapag nagkataon na, yun na nga, sinasabi nyo, Chairman. Hindi po mai-adjust sapagkat ang problema, yan po ay provision mismo ng saligang Ayaw. batas na meron tayong eleksyon sa ikalawang Lunes o ng Mayo pagkatapos ng 6 na taon o pagkatapos ng 3 taon. So yan po, Sir Drew at Sir John, yan ang issue. Sabi po natin, hindi naman sa dapat madaliin, pero kung talagang gustong ipatupad para sa 2028 national and local elections, dapat sana may batas tayo bago matapos ang taon na ito. At tinitingnan din natin, sinabi rin natin, ano ba ang intensyon nila? Yan bang anti-political dynasty ay gusto ring maipatupad para sa barangay and SK elections? Halimbawa, which is, ang barangay and SK elections po ay Nobyembre 2 ng 2026 naman. Alright. Real talk, Chairman Garcia. Nakikita mo bang lulusot ito o hindi? Naniniwala po ako, Sir John, lulusot po ito. Alam nyo, ito yung kauna-unang pagkakataon na ang presidente ng Pilipinas, ang Senate President, ang Speaker of the House sumusuporta diyan sa panukalang batas na yan. At in fact po, number 1 priority po yan sa tinatawag nating LEDAC, Legislative Executive Development Advisory Council. Naniniwala ako sa pagkakaroon ng pagdinig na ito mga Hulyo hanggang Agosto ng taon nito, pwede magkaroon tayo ng batas patungkol sa political dynasty. Alam niyo po, diyan sa Sangguniang Kabataan, meron po tayong anti-political dynasty. At yan po'y nasubukan na nitong barangay and SK elections ng 2023. Madami po kami dinisqualify ng mga kandidato dahil lang sa sila ay membro ng political dynasty ng mga kabataan. Sa Bangsamoro po, meron na rin po sila na anti-political dynasty provision. Bawal ang mga magkakamag-anak doon sa tinatawag na mga nominado ng mga partido politikal. So sila po yung nagsimula na, talagang sabi nga po natin, yung bang basic lang para alam lang sino ang i-disqualify at sino ang mare-retain na kandidato. Hindi naman porket miyembro kayo ng isang pamilya, ay lahat kayo disqualified. Meron na matitira. Okay, Chairman Garcia, kung kumbinsido ka pong magkakaroon ng batas, ang tanong ko naman po, kumbinsido ka rin po bang maipapatupad? Yan po yung ating po. Yan po yung sabi nga namin, sana mapakinggan si Comelec. Kasi sa bandang huli, napakaganda ng batas. Ang tanong, yung enforceability, yung mapapa-implement ba natin na maayos. Kung kaya po talagang kami ay mainit na nakikisalo dito sa pagsagawa ng batas na ito upang madinig yung panig ni Comelec, lalo na kung paano ito maipapatupad ng maayos. Kaya nga po sinasabi namin, nagdetalye kami, itong mga batas na ito'y baguhin natin sapagkat kung hindi natin ito babaguhin, hindi magiging effective ang isang anti-political dynasty law. Correct. Ito pa, Chairman, sa dinami-dami po ng magkaka-apelyido, hindi naman ganun kasimpleng malaman kung hindi talaga magkakamag-anak ang mga ito. May Di po ba? first, second, third degree, fourth degree of consanguinity pa. Sanguinity, di po ba, Chairman? Saan mo ang Yan po yung sinasabi natin na baka po kasi akalain at saka asahan ng mga kababayan natin. Halimbawa po, Sir Drew, Sir John, October ang filing ng candidacy, 2027. Halimbawa po, tapos meron na tayong anti-political dynasty law. Ang tanong, nag-file ng kaso laban sa isang magkamag-anak, baka po kasi akalain ng mga kababayan natin, mariresolve ka agad ni Comelec yan. Una, yan po ay napakadami, libo sigurado yan sa buong bansa. At therefore, ang tanong baka hindi namin ma-resolve kaagad bago mag-imprenta ng balota. Tandaan natin, Oktubre ang filing ng candidacy ng 2027, pagkatapos si Enero dapat nagpiprint na kami ng mga pangalan sa balota dahil printed po yung mga pangalan sa balota dahil automated tayo eh. So napakaiksing panahon bago ma-resolve ang kaso. Division pa ng Comelec papunta sa NBank. At pagkatapos, hindi po ito yung simple lang na alam kung magkapatid kayo. O ito yung simple lang na may nagsabing, oy, may bumulong sa amin, magkapatid yan. Kinakailangan may pruweba, may pagdinig, at pagkatapos may pagsagot din sapagkat yun yung tinatawag na due process. Correct. Right.
medyo masalimuot talaga, Chairman Garcia. Komplikado. Oo. Okay. So, with your indulgence, another komplikado. Party list reform bill. Ay, Chairman Garcia. lilipat yung iba sa party list. Yun lang. Di ba? Pagkasa pa ba yung Tambucho party list, Chairman? Huwag kayong mag-alala, maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Yung ating Tambucho party list na yan. Pero Sir John, Sir Drew, ganito po. Tayo rin po ay nagpadala sa ating pong Kongreso ng ating proposed draft ng revised yung ating party list law. Sabi natin, dapat na talagang baguhin yan. At yung pong sinususog natin ay hopefully magkaroon talaga ng aktwal at tunay na representasyon ang marginalized at underrepresented. Mhm. Abot ba sa 2028, Chairman? Ay, hopefully po, yes, maaaring umabot po ito. Basta ang dapat lang, ma-determine, Sir John, Sir Drew, ano ba talaga ang tunay na mga lehitimong sektor ng ating lipunan. Dapat talaga i-define yon. Magsasaka ba, kabataan, kababaihan, mga mangingisda, yung mga urban poor, yung mga PWDs, yung mga veterano. Halimbawa, i-define natin, 10 halimbawa po ng mga sectors yan. Dapat po, bigyan natin, alamin natin ilan lahat ang party list na representante. 64. I-divide natin, tigi-ilan yung mga sectors na ito. Therefore, pag nag-accredit kami ng mga organisasyon, naka-classify sila base sa sektor. At kung sakasakali, sila ang maglalaban-laban doon sa sektor na yon para at any given time, merong representante yung sektor na yon. Kasi nga, marginalized sila. Kung hindi magkakaroon ng ganong klaseng paghahati-hati o klasifikasyon, malamang-laman dahil konti nga sila sa lipunan, hindi sila mananalo ng representante. Kaso Chairman Garcia, ang problema, ewan ko, correct me if I'm wrong, kung tama yung pagkakaintindi ko. Kasi may, for example, PWD 1, PWD 1, DAS A, DAS B, DAS C. May ganun hindi po ba? May faction eh. Oo. So, paano yun? Opo, pero ang maganda po niyan, halimbawa po, sabi nyo nga, halimbawa, Tambucho party list na yan. Pagkatapos si Tambucho party list, na-classify siya bilang party list na nasa ilalim ng yung mga kabataan, halimbawa. Tapos, may mga iba pang party list, halimbawa, Tambucho 1, 2, 3, 4, hanggang 10 sabihin na natin. Ngayon po, kung ang kabataan ay may 2 representasyon, ang dapat po mangyari dyan, kung sino ang makakakuha ng pinakamataas na boto doon sa mismong kabataan na yon, sa kanya pwedeng maibigay yung mismong representasyon ng kabataan. So that at any given time, halimbawa, ang nanalo talaga ay si Tambucho 3. Si Tambucho 3 ngayon ang mabibigyan ng 2 seats. Therefore, siya ang magre-representa ng kabataan doon sa ating Kongreso. So lilimitahan din sa mga politiko to dapat. Kasi 'di ba, yun ang ginagawa. Higing training ground Nagiging yun. fallback Fallback yan ng Pag mga... nawala sila doon sa district, Oo. lilipat sila sa party list. Pag nawala sila sa isang posisyon, Pagkatapos na kaya yung termino. yung asawa, yung Party anak, list sila kaagad. party list, 'di ba? Kaya po sinususog namin na sana pag ipinasa natin itong ating revisyon ng party list law, kasabay dapat dito, kaakibat nito, yung anti-political dynasty. At dapat makasama yung mga nominado ng party list sa prohibisyon ng political dynasty. Ibig sabihin, kung ikaw ay number 1 nominee, tapos ang asawa mo o anak mo o kapatid mo ay gobernador, dapat may disqualified sa inyong dalawa. Kasi otherwise, kung parehas din na tumatakbot sabay at sasabihin natin exempted, halimbawa ang party list, di para na lang hindi natin nagiging makatotohanan tayo sa ating anti-political dynasty. Naglolokohan na lang tayo, Chairman. Pero Chairman, po. ito last na lang po on my part, no. Kumusta naman po ang inyong pong preparasyon for BARM elections, pati sama na natin yung BSKE? Yes po, Sir Drew, bagamat amin po ipinagpaliban ng March 30 sapagkat naipasa po ng Bangsamoro yung kanilang batas sa districting medyo late na. Ito na lang pong Enero at kami po may 1 buwan lang hanggang 1 buwan, 1 linggo na preparasyon, hindi po talaga kaya ni Comelec. At number 2, pumasok na po yung legal na prohibisyon na bawal magkaroon ng pagbabago sa mga distrito, sa mga presinto 120 days bago mag-eleksyon. Kami po nag-participate na for the last 2 weeks sa pagdinig ng Kongreso rin sa mababang
mababang kapulungan at sa Senado na ngayon ay kinakailangang magpasa ng isang batas para i-fix ang date ng halalan sa Bangsamoro at ang nabubuo pong usapin ay maaari mangyari ang Bangsamoro parliamentary election sa September ng taon na ito. Kasi nga po yung Bangsamoro may mga iba pang binago na mga probisyon sa kanila pong election code at sana sa mga darating pang talakayan ninyo ay makapag-discuss tayo kung ano yung mga binago nila na makakaapekto sa pagkukondak ng halalan dyan sa Bangsamoro. At tungkol naman po sa BSKE, ongoing po at kami po na may masayang nagbabalita na yung po mga balota na print na namin kahit ganito kaaga pa lamang para po sa barangay and SK election. 90 million ballots po yan. Ongoing po ang registration of voters natin hanggang Mayo 18 at yung po namang tungkol sa Bangsamoro, dati po suspended ang registration ng voters niya kasi nga po baka magkaroon ng eleksyon sa March 30 pero dahil wala ng eleksyon, kahapon po lifted na ang pagrerehistro ng mga kababayan natin sa Bangsamoro at tatagal po yan hanggang March 30 naman upang makapag-participate sila hindi lamang sa barangay and SK elections kung hindi yung mga kahit bagong rehistro sana makaboto rin para sa Bangsamoro parliamentary elections. Alright. Chairman Garcia, tulad ng inaasahan, maraming salamat. Good luck po sa inyo at from time to time, abalahin po namin kayo for update po, Chairman Garcia. Anytime Salamat po, po, Sir Chairman. Drew, Sir John, maraming salamat po. Magandang umaga. Ingat Good po kayo. morning. Good luck po. Good Apo. morning. Ayan, Malinaw ha. linaw. Tambucho ha. Ayan po, si Comelec Chairman George Garcia.